Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, higit 11,000 foreign nationals nakatakdang ipa-deport ng Bureau of Immigration paghahain ng arrest warrant kay impeached South Korea President Yoon Suk-yeol. Sinuspinde muna ng otoridad. Mga opisyal at tauhan ng QCPD isinailalim sa random drug test. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa 11,254 foreign nationals na sangkot sa POGO operation sa bansa ang nakatakdang ipa-deport ng Bureau of Immigration o BI ngayong taon. Ayon sa BI, ipa-deport nito ang mga dayuhang hindi nakapagpa-downgrade o nakaalis ng bansa bago ang December 31 deadline. Gayon din ang mga nakapagpa-downgrade ng visa, ngunit bigo pa ring makaalis ng bansa sa kabila ng pagpapatupad ng POGO ban. Saad ni BI Commissioner Joel Antonio Viado, may kukonsiderang illegal aliens ang nasabing foreign nationals. Babala nito, obligado ang POGO na isurrender ang kanilang employees na nasa bansa pa rin at maaaring sampahan ng kaso dahil sa pagtatago ng illegal staying foreigners. Nagtapos noong December 31, 2024 ang deadline sa pagbaba ng offshore gaming hubs sa bisa ng Executive Order No. 74. Nasa 24,779 out of 33,863 POGO employees na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang nakapag-downgrade na ng kanilang work visas. Sinuspinde ng South Korean investigators ang pag-aresto kay suspended President Yoon Suk-yeol matapos ang 6 na oras na standoff sa security team na nasa labas ng kanyang tahanan. Ayon sa Corruption Investigation Office o CIO, imposible nang maaresto pa si Yoon, gayong bantay sarado ang kanyang bahay. Pag-aaralan pa ng CIO ang susunod nitong aksyon matapos ang refusal of the legal process ni Yoon na ayon sa CIO ay isang deeply regrettable na hakbang. Mayroon pang hanggang January 6 ang investigators para arestuhin si Yoon bago mapaso ang kasalukuyang warrant laban sa kanya, bagamat maaari namang mag-apply ng panibagong warrant. Pinatalsik sa pwesto ng National Assembly si Yoon dahil sa pagdedeklara nito ng martial law sa South Korea dahil umano sa pagsuporta ng oposisyon sa North Korea at anti-state forces. Isinailalim sa random drug test ang lahat ng opisyal at tauhan ng Quezon City Police District o QCPD na dumalo sa emergency conference sa Camp Karingal. Ayon kay QCPD Acting District Director Police Colonel Melesio Buslig Jr., layunin ng hakbang na ito na alisin ang anumang pagdududa sa hanay ng kapulisan at tiyaking malinis ang reputasyon ng QCPD. Lahat ng 76 na personnel ay nagnegatibo sa test. Inihayag din ng QCPD na agad nilang sisibakin sa serbisyo ang sinumang mapatutunayang gumagamit ng illegal na droga kasabay ng pagsasampa ng kaukulang kaso. Pinaalalahanan din ng QCPD Director ang mga opisyal na patuloy na magsilbi ng may integridad at dedikasyon sa kanilang sinumpaang tungkulin. Para sa Kidlat News Update, Renzo Lenon nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.